Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Grabe itong palitan ng maiinit na mga salita sa pagitan ni Bersamin at Rimulya. Ha? Mga kabunyog. Actually, matindi kasi ang matindi yung mga komentaryo ni dating dating Secretary of Justice, ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya. Noon pa 'yan, alam natin na noon pa 'yan, alam na natin na may mainit ng kumbaga may hindi lang 'yan lumalabas sa open or sa public, pero na 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 ano ko na 'yan, nakita na natin 'yan. May nabasa na tayong mga posts tungkol diyan na ito ngang si Boying Rimulya, Secretary of Justice pa lang, Executive Secretary naman si Lucas Bersamin, nagkikiskisa na talaga itong dalawang ito. Talagang mayroon na itong pukpukan. Kaya lang siyempre siguro hindi lang lumalabas sa publiko. Pero ngayon lumabas na eh. Lumabas na. Hmm. Lalo na dito sa pagkakadawit ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin at yung kanyang grandnephew na Yusek na si Adrian Bersamin dito sa anomalya sa flood control na umabot nga sa pagkakasibak. Inamin mismo yan ni dating ES Bersamin, hindi siya nag-resign. Tinanggal siya. Ha? Sinabihan siya na you have to go. Ha? Oh. Ngayon, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, noon pa, sabi niya, noon pa, Secretary of Justice pa lang ako, member ako ng gabinete. Nakikita ko na yan, kakaiba eh. Kakaiba yung galaw. Kakaiba daw ang galaw ni itong Yusek Adrian Bersamin na to. Itong binanggit ni Lacson na di umano'y nagmaniubra kasama yung isa pang Yusek, Give Olaybar, para dun sa insertions na sila rin yung tumanggap di umano nung kickback. Galing kay dating DPWH Yusek Bernardo. O ngayon sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, noon pa sabi niya, ano na yan, napapansin ko na yan, nasa radar ko na yan. Yun ang term mismo ni Ombudsman Rimulya. Sabi niya, nasa radar ko na yan. Mainit na talaga ang mata ko dyan kasi nakikita ko talaga, namumonitor ko, bakit marami siyang transactions na nai-involve siya, nakakarating sa akin. At sinabi mismo ni Ombudsman Boying Rimulya na kaya nga daw sila mayroong mga kiskisan ni Bersamin, yung dating Executive Secretary. Bakit mayroon silang kiskisan? Dahil nga may napapansin siyang kakaiba, lalo na dito sa grandnephew ni Lucas Bersamin na si Adrian. Kaya ngayon, lalo na ngayon na parang nakumpirma na, nangyari na. Kaya sabi ni Ombudsman Boying, talagang iimbestigahan niya yan ngayon. Hindi niya yan palalampasin kasi matagal niya na raw yan nakikita. Sabi niya nga, matagal nang nasa radar niya yan. O lalo na ngayon, na ombudsman na siya. Talagang sabi niya, hindi niya palalampasin ito. Ano niya ito? So far, at this point, wala pa po kayong nahanap or wala pa po kayong nakikitang evidence linking them to the flood control scandal? Well, the statement of Yusek Bernardo is not really surprising because I had my suspicions already before about the activities of Undersecretary Adrian Bersamin. He was already in my radar for a long time. Matindi rin yung sagot ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, kasi sibak lang na ES. In-interview ni Dio Macalma, napanood ko mismo, itong si Lucas Bersamin. Sabi ni Dio Macalma, ano pong masasabi nyo, dating ES, Lucas Bersamin, sa mga sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya? Medyo matindi yung sagot ni Lucas Bersamin. Sabi niya, hindi ko rin nga maintindihan Hindi ko maintindihan bakit na mainit ang dugo niya sa akin. Sabi niya, at sa aking grandnephew. Ombudsman siya, trabaho niya yan. Sige, sabi ni Lucas Bersamin. Pero
Hindi ko maintindihan bakit mainit siya sa akin. Hmm? Nung Secretary of Justice naman, wala naman akong sa kanya eh. Wala naman akong alam na dapat naming pag-awayan. Sabi ni Bersamin, ewan ko lang bakit mainit ang dugo niya. Sabi niya, mainit ang dugo niya. Hindi ko alam yan, sabi ni Bersamin. Pinapaliwanag ni Bersamin, yung kanya daw na grandnephew, matino naman daw yun. O, bakit lang nagtataka lang daw siya, bakit parang pinag-iinitan? Hmm? Noon pa daw, may sinabi na si Boying Rimulya na nung Secretary of Justice pa, may appointment yata, parang may linakad na appointment si Boying Rimulya. Parang hindi yata na-approban. At ang sinisisi ay itong si Adrian Bersamin. Kaya sabi ni yun daw yata ang posibleng pinag-iinit ni Rimulya. Pero sa totoo lang, sa darating na mga araw magkikiskisan yang dalawa na yan. Magkikiskisan yan kasi open naman na sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Mainit na talaga ang dugo niya kila Bersamin. Lalo na daw ngayon na na-confirm niya yan. Yang na yan. Sabi rin naman ni Bersamin, kung mayroon daw silang issue sa kanya, kung mayroon daw gustong ilabas tungkol sa kanya, ilabas na daw para magkaharapan na. Ayaw niya raw ng maraming mga pag-uusap. Yun ang sabi ni Bersamin. Pikon pa naman si Bersamin ngayon, mainit ang dugo kasi bagamat sinasabi niya na okay lang naman sa kanya, na tinanggal na siya. Pero kahit sinasabi niyang okay, openly sinasabi niya rin na hindi niya gusto na sinabing nag-resign siya out of delicadeza. Ang sabi niya, bakit pinapalabas na nag-resign siya? Hindi daw siya nag-resign. Galit si Bersamin eh. Pero ito ang aabangan, itong magiging bakbakan ni Rimulya. Kasi sinabi na ni Rimulya hindi niya to palalampasin, iimbestigahan niya talaga to. Kung kailangan kasuhan, kasuhan. Noon pa daw, ganun mismo ang term ni Ombudsman Boying. Noon pa daw, Secretary of Justice siya, talagang mainit na ang dugo niya eh. Kaya nga mayroon silang, parang inamin niya, mayroon silang away ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Bagamat si Bersamin, sinasabi niya, sa kanya daw wala siya daw alam na mainit pala sa kanya ang dugo ni Boying nung Secretary of Justice pa. Kaya lang daw, kung daw talaga ang ni Boying, bahala daw siya bilang ombudsman kung anong gawin niya. Kaya aabangan natin ito mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Parang nakakuha ng bala si Ombudsman Boying laban sa kay Bersamin. Inaamin niya naman, dati na siyang mainit dito kila Bersamin. Ngayon, mayroon pala itong, mayroong matinding issue ngayong kinakaharap ang mga Bersamin dahil dito sa anomalya sa flood control. Hindi parang nakakuha ng bala si Rimulya. Yan pa naman ang trabaho niya bilang ombudsman. Kaya matindi ito mga kabunyog. Ngayon pa lang mainit na yung mga palitan ng mga maiinit na salita. Lalo na sa susunod na mga araw na talagang nagkaroon na yan ng investigasyon. At lalo na pag kinasuhan si Bersamin. Baka may ilabas na mga sikreto rin itong si Bersamin. Dating Chief Justice yan. Tapos dating Executive Secretary ay matindi. Anyway, abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.